Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Raymond and today I'm going to share to you my personal experience about devotional life and prayer, and also i-share ko din sa inyo yung mga ibang thoughts from the Bible, and also from my personal experience about devotional and prayer. So, bakit nga ba mahalaga sa buhay ng isang tao ang devotional and prayer? First of all, lahat naman tayo, bata, matanda, o sino mang tao, ay nangangailangan na kumain araw-araw, di ba? We need to eat and also to breathe. Samantalang tayo ay araw-araw kumakain ng physical na pagkain, depende na lamang kung ano yung kinakain natin, kung yun ba ay healthy or unhealthy. So nakadepende doon yung ating lifespan. Pero sa ating spiritual life, we also need to eat. Sabi pa nga dito sa Bible, Matthew 4:4, sabi dito, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So, kung tayo ay hindi kumakain ng salita ng ating Panginoon, mamamalayan na lang natin yung ating spiritual life ay unti-unting mamamatay hanggang sa tayo ay mamatay spiritually. So, napakahalaga na samantalang tayo kumakain ng ating physical na pagkain, we should also eat our spiritual food. So minsan, bagamat sagana yung ating spiritual na pagkain, pero minsan pa rin tayo nagugutuman. We let our souls starve with spiritual food kasi nga we are occupied. Kumbaga marami tayong kinakain ng mga junk foods, spiritual junk foods, na kung saan yun yung mga entertainment of the world. We spend time doon sa mga bagay na yun, samantalang wala tayong time mag-search ng scriptures ng ating Panginoon, which is, sabi nga doon sa aking binanggit na talata sa Matthew 4:4, ito yung isa sa pinakamahalagang pagkain natin spiritually para tayo mabuhay. Sapagkat sabi rito, Man shall not live by the bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. So mahalaga na tayo ay magkaroon ng pag-aaral ng Biblia. Pag sinabi kasing devotional life, it is not only during in the morning, hindi lang tuwing umaga o tuwing gabi. Pag sinabi kasing devotional life, it is your devotion to God, kung paano mo dinidevote ang buhay mo sa Panginoon, hindi lang sa umaga at sa gabi, kundi sa buong araw. But of course, hindi mo i-devote yung sarili mo, yung buhay mo sa Panginoon, kung hindi ka nag-spend ng oras mo sa umaga sa Panginoon alone with Him. Siyempre, hindi ka naman makapagpausap sa Panginoon kapag ikay nasa gitna ng maraming tao. That's why napaka-ideal, tulad ng ginagawa ng ating Panginoon Jesus, because we are followers of Christ, we also need to do what Christ did nung nandito pa siya sa lupa. Diba siya ay nag-spend ng time in the morning para makipag-usap sa kanyang Ama, sa ating Ama sa langit, diba? If we are true followers of Christ, so gagawin din natin yung bagay na yon. And we cannot devote our time, we cannot devote our life to God kung hindi po tayo magdi-devote ng oras sa Kanya sa tuwing umaga at sa gabi din. For me, para sa akin, yung aking personal experience about devotional and prayer, ito ay nag-change talaga sa aking outlook sa aking buhay at ganoon din sa aking pang-araw-araw na experiences. Before kasi ako talaga yung nagsistruggle pagdating sa devotional. Kasi hindi ako nasanay, kumbaga. So parang it is a burden for me before na ako ay mag-devotion sa umaga, parang tinatamad. Pero yun nga, nakita ko talaga yung difference between kung ikaw ay nagde-devotion at hindi. So kapag ikaw hindi nagde-devotion, napakalapit mo talaga sa tukso. Lahat naman tayo ay nakaka-experience ng tukso, maging sa ating Panginoong Hesus ay naka-experience din naman ng tukso. Pero the difference is, ang pinagkaiba lang noon ay kapag ikaw ay mayroong time na nilaan sa Panginoon at nakipag-usap ka sa umaga, kayang-kaya mo siyang labanan yung tukso o kaya-kaya mo siyang ma-overcome. Pero kapag hindi ka man lang nagnalangin, hindi ka man lang nagbasa ng Bible, because the Bible will give you instruction how to overcome things, especially sin. So, yun yung isang bagay na kung saan, bakit napakahalaga ng devotional life o ng ating pag-aaral ng ating Biblia o ng salita ng ating Panginoon. So, sabi pa rito, devotional and prayer is as important as eating of physical food and breathing air to live. So, yung prayer naman, diba sabi sa isang kasabihan, more prayer, the more power we receive. The reason why si Jesus Christ, o even though ang nag-tempt talaga sa Kanya, mismo ay si Satanas, ay hindi siya na-overcome ng temptation, kundi na-overcome niya yung temptation. Kasi nga, He spent more time sa
na makipag-usap through prayer sa ating Ama sa langit, sa ating Panginoon sa langit. So sabi rin dito, if prayer is the breath of revival, Bible study is its heart. So syempre, hindi tayo sa ating physical na katawan, hindi tayo mabubuhay kapag wala tayong heart. So Bible study is the heart of revival. So sa lahat naman tayo, minsan pa tayo naging makasalanan. And it is also our choice to continue to sin. Kung ito rin is depende sa ating choice kung tayo mananatili at patuloy na gagawa ng kasalanan. So hindi natin kayang gawing banal yung ating sarili sa ating sariling pagsisikap lamang, kundi ito ay magagawa lang natin sa tulong ng ating Panginoon. And the Bible will teach us how to be Christ-like. Kaya nga, kung tayo ay nagnanais na maging tulad ni Kristo, unang-una, kailangan natin kilalanin kung sino si Kristo at doon tayo makaka-experience kung paano magmuhay ng tulad ng tunay na isang Kristiyano. So yun, the more we study the Bible, the more we know about Christ, and the more we know about Christ, mas nalalaman natin kung paano natin susundin ang ating Panginoong Hesus. And sabi pa doon dito sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hindi naman ibig sabihin na pray without ceasing ay hindi ka titigil sa pagluhod, palagi ka na lamang nakaluhod para manalangin. Kasi ang panalangin po hindi lamang ikaw ay nakaluhod, hindi lang na ikaw ay nakapikit, but prayer is like always or constant communicating with God. Kumbaga, kung meron kang gagawin, always ask, always inquire to God kung yung gagawin mo ba na yon ay tama o ayon sa kanyang kalooban. So that is also a form of prayer. So prayer is not only kapag tayo nakaluhod, kapag tayo nakapikit. Okay? So, in this world, we are engaged in the great controversy between God and Satan. Although ang great controversy is between God and Satan, but it doesn't mean that tayo po hindi involved. We are involved in that great controversy. That's why we need to choose which side tayo mag-side. Kung sa ating Panginoon ba o kay Satan ba. Sabi kasi sa Ephesians 6:12 that this great controversy, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, ibig sabihin nun, kung ating titingnan yung talatang ito, yung great controversy na nangyayari dito sa ating paligid, although we cannot see, hindi natin nakikita yung labanan ng angels of God and angels of Satan, but they are existing around us. And tayo yung na-influensyahan mismo ng great controversy na ito. And kapag tayo ay nag-fail na magbasa ng ating Bible, because sabi nga sa Bible din, that the Word of God is like a double-edged sword. Na kapag meron tayong dala na double-edged sword, of course, ito ay magagaranti sa atin ng victory. And victory only ay makakamit natin sa tulong ng ating Panginoong Hesus. So that's why I always encouraging our young people, especially our young people who are busy right now, lalo tigit sa panahon ngayon, napaka-busy nila sa social media at sa iba pang mga activities, entertainment. They spend a lot of time doon sa mga bagay na yon. But kahit doon sa mga nagmi-ministry, minsan kasi we spend a lot of time in ministry, but we don't have personal time with God. Nakakalimutan natin magkaroon ng personal na oras sa ating Panginoon. Busy tayo sa paggawa para sa Panginoon, but we forget na maglaan ng oras para sa Panginoon, na personal time with God. So yun yung minsan napapabayaan natin. So kahit anong busy ng ating araw, we must not forget to talk to God, to ponder upon His Word. At minsan pa sinasabi natin, bakit kapag ako ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi ko man lang naririnig o nararamdaman ang saklolo ng ating Panginoon. Ang katotohanan noon, ang Panginoon ay gustong makipag-usap sa atin, pero ayaw lang nating makinig, because God will communicate us, deliver His Word to us through the Bible. Pero tayo naman, sinasabi natin sa Panginoon na, bakit Panginoon napakatahimik mo? The reason why the Lord is silent, because we don't read our Bible. Kaya akala natin, tahimik lang yung Panginoon natin kapag tayo ay nagsistruggle. But the Word of God ay nandoon sa Bible. Kapag binasa natin yon, masasabi natin that the Lord has something to say to us, to comfort us in time of our troubles. Kaya nga, napaka-importante, hindi po tayo exempted sa troubles of life. Lahat tayo ay mayroong troubles of life. And we can only experience comfort in this life when we open our Bibles. It gives us assurance,
it gives us comfort, it gives us hope, encouragement. So yung mga bagay na yon ay ma-experience natin kapag tayo nagbabasa ng ating mga Bibles. So that's why those people na mahilig magbasa ng Bible, they study the Word of God, they were also people who are happy. So kung tayo nais nating maging masaya, let us read our Bible, let us open our Bible, let's have our devotional life be healthy, and let's spend time with God in prayer. So yun lamang po yung aking share sa inyo ngayong araw na ito, and I hope that you are blessed as tulad ko na na-bless din sa aking personal devotion and prayer. Thank you so much and have a good day.